Totoo nga sinasabi nila na hindi lahat ng mga gusto nating mangyari sa buhay ay nangyayari, natutupad. Minsan, may mga bagay talaga na matatawag na hindi para sa atin. Minsan, magugulat ka na lang bigla at nangyari ang mga bagay-bagay. Gaya naman ng ating bibigyan ng storya sa gabing ito. Galit na sinapo ni Kiara ang kanyang noo nang matamaan siya ng bola habang siya ay naglalakad pa uwi. Sa kanyang galit ay sinipan niya ito at galit na tumingin sa lalaking nakatama sa kanya. Ngunit binigyan lamang siya nito ng nakakalokong ngiti. Sobrang galit ang naramdaman ni Kiara sa mga pangyayaring iyon at hanggang sa kanyang pagtulog ay naaalala pa rin niya ang pagmumukha nito. Kinaumagahan ay maagang pumasok si Kiara sa paaralan. Pagdating niya ay agad niyang napansin ang mga naglalakihang ngiti sa mukha ng kanyang mga kaibigan. Kaya agad naman niya itong natanong. Ngunit tumili lamang ang mga ito na nakatingin sa mga nagkukumpulang mga estudyante at sabay sabing, "Ang gwapo naman." Agad namang tinignan ni Kiara ang kanina pang pinagmamasdan ng kanyang mga kaibigan. Nang makita niya ito ay muling nanumbalik ang galit na naramdaman niya na matamaan siya nito ng bola. "Sus, yan ba ang pinagpapantasyahan niyo?" Agad naman siyang sinamaan ng tingin ng kanyang mga kaibigan. "Alam mo ba, Kiara, na siya ang kaisa-isang anak ni Gov?" Saad ng kanyang kaibigan. "At di lang magaling maglaro ng basketball, matalino pa." Dagdag pa ng isa. "Wala ka ng ibang hahanapin pa sa kanya, Kiara." Sabay tili ng mga ito. Nang nagsimula na ang kanilang talakayan ay parati nang naiisip ni Kiara ang lalaking tinutukoy ng kanyang mga kaibigan. Hindi niya mapapaliwanag ang kanyang nararamdaman sa tuwing naiisip niya ito kahit di pa niya ito lubos na kilala. Minsan, nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya at palagi nakangiti. Iniisip na lang niya na naluloko lang ito. Sa gitna ng mahimbing na tulog ni Kiara ay nagising siya sa ingay ng kanyang cellphone. Agad naman niya itong kinapa at sinagot. Nang magsalita ito ay nagulat siya sapagkat boses lalaki ang sumagot. Kaya agad niya itong binaba. Sa sobrang bilis ng pintig ng kanyang dibdib ay biglang sumakit ang kanyang ulo at bumalik na naman sa kanyang alaala ang isang imahe ng malabong lalaki. Noon pa man, palagi na itong nangyayari sa kanya, ngunit palaisipan pa din sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Kinabukasan, habang siya ay naglalakad, nakasalubong ito ang kinaiinisan niyang lalaki. Kaya dali-dali siyang kumaripas ng takbo. Sa di alam na dahilan, bigla na naman bumilis ang tibok ng kanyang dibdib. Habang siya ay patuloy na naglalakad, hindi niya alam na sinundan pala siya at agad nitong hinila at tiningnan sa mata. Nagkatitigan lamang sila at ni isa sa kanila ay walang nagsalita. Bagkus, ngumiti lamang ng mapait ang lalaki. Buong araw na namang iniisip ni Kiara ang mga pangyayari. Kinagabihan, tinanong niya ang isa sa kanyang kaibigan kung ano ang buong pangalan ng lalaki at agad naman niya itong hinanap ang Facebook account. Habang tinitingnan niya ang mga pictures nito sa kanyang Facebook account, bigla siyang napatigil nang makita niya ang kanyang larawan at muling nanumbalik ang kanyang memorya sa isang lalaki. "Ayaw malayo sa'yo, Arken. Alam kong bata pa tayo. Ngunit diba, kaya naman natin." Umiiyak si Kiara habang nakayakap si Arken. Wala na silang naisip na ibang paraan kundi ang magtanan dahil pinipilit ng kanilang magulang na paghiwalayin ang mga ito.
Dahan-dahang umalis si Kiara sa kanilang bahay. Nang paalis na sila ay hindi nila alam, pinusundan pala sila ng magulang ni Kiara. Mabilis na pinatakbo ni Arken ang kanilang sasakyan ngunit bigla itong nawalan ng preno at nabunggo ito sa pader. Nakita ni Arken ang walang malay at duguan na si Kiara at agad naman itong nahimatay. Dahil sa pangyayaring iyon, dinala si Kiara ng kanyang mga magulang sa ibang bansa upang ipagamot. Nagkaroon ito ng memory loss. Habang labis naman ang pagsisi ni Arken sa kanyang sarili, dahil dito sobrang galit ang naramdaman ng mga magulang ni Kiara kay Arken. Ngunit hindi sumuko si Arken sa kanyang pagmamahal para kay Kiara. Sinundan niya ito sa ibang bansa hanggang sa pagbalik nito sa Pinas. Buong umiiyak si Kiara dahil sa kanyang naalala. Kinaumagahan ay hinanap niya agad si Arken, ngunit huli na ang lahat. Nabalitaan niyang nagtungo na ito sa ibang bansa, ngunit may inihabilin itong liham sa kanyang kaibigan. Mahal kong Kiara, mahal na mahal kita, mahal. Pangako ko sa iyo na babalikan kita. Lahat ng ginagawa ko ay para sa iyo. Walang araw na hindi kita iniisip, mahal, mula na mangyari ang lahat ng yun. Pinangako ko sa sarili ko na aalagaan at mamahalin kita. Masaya ako na makita kang masaya mula sa malayo. Sana'y pagdating ng tamang panahon ay ako pa rin ang pipiliin mong mahalin. Dahil pangako ko sa iyo, ikaw lang ang pipiliin sa araw-araw. Mahal na mahal kita, Kiara ko. Arken. At doon nagtatapos ang storya ni Arken at Kiara.